batas sa iglesyang totoo. Sa loob ng iglesyang totoo, hindi sa iglesyang tinayo ng tao. Kung humiwalay, manatili munang walang asawa o kaya makipagkasundo. Pagka iniwan ka ng asawa mo, siya ang pumapatid ng tali, ng obligasyon mo. Ba, iniwan ka, asawa mo, iniwan ka, no? Siya mismo ang pumapatid ng pananagutan mo sa kanya. Basahin natin ang 7:15 ng unang Korinto. Gayunmay kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, ay bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi natatali sa mga ganitong bagay, kundi sa kapayapaan kayo tinawag ng Diyos. Pagka ikaw ay hiniwalayan ng asawa mo, iniwanan ka na, napatid na yung tali, hindi ka na natatali, no? Ang kapatid na lalaki, yung sumasampalataya, o yung kapatid na babae na sumasampalataya, hiniwalayan siya ng asawa niya, hindi ka na nakatali, di ikaw ngayon malaya na. Siya ang umalis Ngayon, kung malaya ka na, pwede kang mag-start anew. Pero kung may pag-asa pa, huwag ka munang mag-aasawa. Pero kung yung asawa mo, hiniwalayan ka, tapos sumama na sa ibang lalaki, ay mahirap na yun, ano? Kasi merong provision ng Biblia ng reconciliation 7:11 ng unang Korinto. Datapwat kung siya'y humiwalay ay manatiling walang asawa o kaya'y makipagkasundo sa kanyang asawa at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Batas sa iglesyang totoo. Sa loob ng iglesyang totoo, hindi sa iglesyang tinayo ng tao. Kung humiwalay, manatili munang walang asawa o kaya makipagkasundo. Merong time for reconciliation May provision ng Biblia na mag-reconcile ang mag-asawa. Tama naman yun kasi alam ko totoo yun Nararamdaman ng tao yun. Merong reconciliation baka bumalik pa. Pero kung halimbawa, nag-asawa na ng iba, wala nang balak bumalik sa'yo, libre ka na. Siya nga ang gumawa na maputol na yung relasyon nyo Hindi mo kasalanan yon. Kasi kung ikaw Kristiyano, hindi ka talaga hihiwalay sa asawa mo Pero kung yung hindi sumasampalataya, hindi naniniwala, siya na ang humiwalay, tapos nag-asawa na siya ng iba, kawawa ka naman. Meron ka ngayong pagkakataon kung wala ng tali, pinatid niya siya nagpatid Pwede okay lang kung magkaroon ka ng panibagong start. Pero mas okay kung makakatiis ka na wag ka na rin mag-asawa dahil baka na naman mapangalawahan yung pagkaturotot mo, no? Turotot ang tawag sa Tagalog dun naturotot ka na minsan, gusto mo bang maulit? Ngayon, kung talaga namang gusto mo pa rin mag-asawa, okay lang, kaya lang maging cautious ka na. Mag-ingat na tayo basta-basta kukuha ng babae. At para wala kang masyadong problema na walang kukuhang iba, sabi nung mag-asawa ka, ika ng pangit. Para wala ka ng katunggali. May kantang ganun Pero yun naman sinasabi ko lang sa'yo kapatid, bilang halimbawa na talagang kasi ang buhay mag-asawa, isa yan sa pinakamaselang relasyon. Yan ang pinakamalapit na relasyon kasi kayong dalawa ay isang laman na lang. Sabi ng Biblia, yan ang pinakamalapit na relasyon. Pero isa yan sa pinakadelikadong relasyon. Pag hindi yan na-guide ng aral ni Kristo, ang pupuntahan ng pag-aasawa, distraction. Destruction of the family, destruction of your soul, and losing your salvation.